Alam nyo ba, bago pa man lumitaw ang unang mga tao sa mundo, matagal nang umiiral ang mga bubuyog? Yes po mga ma'am at sir, tama po kayo sa inyong narinig. Hindi lamang sila karaniwang insekto. Sila ay kabilang sa mga pinakamatandang nilalang na patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa kalikasan. Isang pambihirang tuklas ng mga siyentipiko ang nagpapatunay dito. Noong 2006 sa Hukong Valley, Myanmar, natagpuan sa amber o mga tumigas na dagta ang fossil ng isang sinaunang bubuyog na tinatayang may edad na 100 milyong taon. Itinuturing ito bilang pinakamatandang kilalang fossil ng bubuyog at nagpapakita na noon pa man sa panahon ng Cretaceous period ay kasabay ng umusbong ng mga namumulaklak na halaman ang mga nilalang na ito. At hindi lang yan. Meron ding natuklasan na fossil sa Baltic region ng Europe sa mga deposito ng Baltic amber. Ang isang ito naman ay tinatayang may edad na 35 milyong taon. Pero hanggang ngayon ay malinaw pa ring nakikita ang kanilang anyo. Ang mga fossils na ito na natuklasan ay isang matibay na ebidensyang nagbibigay diin na matagal na ngang naririto ang mga bubuyog sa mundo at nananatiling mahalagang bahagi ng ating ecosystem sa loob ng milyon-milyong taon. Anyways, kung ikukumpara natin ito sa ating mga tao, ay higit na malayo na ang agwat nito. Ang Homo sapiens o modernong tao ay lumitaw lamang mga 300,000 taon na ang nakakaraan. Kung susukatin sa isang kalendaryo ng kasaysayan, bago pa man maisulat ang ating pangalan, abala na ang mga bubuyog sa kanilang walang hanggang misyon. Ang pag-aambag sa pag-ikot ng buhay sa pamamagitan ng pollination. Maging sa Biblia, ito rin ang ipinapakita. Sa Genesis Kabanata 1, versikulo 20 hanggang 27, ay inilahad na nilikha ng Diyos ang mga nilalang sa dagat, himpapawid at kalupaan bago pa man ginawa ang tao. Sa parehong pananaw ng agham at pananampalataya, malinaw na mas nauna ang mga bubuyog at iba pang hayop bago ang sangkatauhan. Kaya nga sila tinatawag na the timeless honey maker. Sa loob ng milyon-milyong taon, nanatili silang mga tahimik na tagapag-alaga ng kalikasan. Maliit man ang kanilang anyo, napakalaki naman ng kanilang naging ambag upang mapanatili ang balanse ng buhay sa mundo. Isipin nyo, habang wala pang mga lungsod, wala pang kasaysayan ng tao, naroon na sila. Patuloy na nagpapalaganap ng mga halaman, nagbibigay buhay sa ekosistema, at naghahanda ng tradisyong ipinapasa hanggang sa pulot na natitikman natin ngayon. Kaya next time na makakatikim kayo ng ganito, ay maaalala nyo na 100 milyong taon muna ang ginugol ng mga insekto na ito bago natin natikman ang napakatamis at napakasarap na honey sa panahon natin ngayon. At dito na po matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.